Narito ang isang nakakakilabot at detalyadong kwento na swak para sa isang 8-minute vlog episode o short story. Hinati ko ito sa mga bahagi para mas ramdam ang tensyon at pacing ng inyong paranormal investigation. Ang hiwaga ng lumang tulay, isang gabi ng kababalaghan. 10:15 PM, ang pambungad at ang kwento ng tulay. Napakadilim ng gabi. Walang ni isang bituin ang sumisilip sa kalangitan, at ang tanging nagbibigay liwanag sa kalsada ay ang mga flashlight na hawak ng tatlong magkakaibigan. What's up, mga ka-paranormal? Ako nga pala si Eric Ghost Hunter 25, panimula ni Eric habang nakatutok sa kanya ang kanyang DJI Pocket 3 HD mini camera. Kasama ko ngayon ang mga paborito ninyong paranormal investigators, walang iba kundi si Alicia Ghost Adventure at si Danish Creepy Vlog. Kumaway si Danish at Alicia sa camera. Bakas sa kanilang mga mukha ang pinaghalong kaba at pananabik. Ngayong gabi, patuloy ni Eric, susubukan nating tuklasin ang misteryo ng lumang tulay dito sa bayan. Ayon sa mga kwento, napakaraming dumaraang nagmomotor pauwi galing trabaho ang nakakaranas ng kababalaghan dito. May nakikita raw silang anino, o minsan ay biglang bumibigat ang angkas nila pagdating sa gitna ng tulay. Napakadilim ng kalsadang ito papunta doon dahil walang street lights, kaya iniiwasan na itong daanan ng mga tao lalo na kapag ganitong hating gabi. 11:38 PM, ang nakakabinging katahimikan ng kalsada. Sinimulan na nilang tahakin ang masukal at madilim na daan. Gamit ang flashlight ng kanyang Tecno Spark 10 Pro, inilawan ni Danish ang paligid. Bawat kaluskos ng tuyong dahon na natatapakan nila ay tila nag-iitso sa paligid. Grabe ang aura rito, mga pre, bulong ni Alicia habang palingalinga. Wala pa tayo sa mismong tulay, pero ramdam ko na agad na may nakatingin sa atin mula sa mga puno. Totoo ang sinabi niya. Ang simoy ng hangin ay hindi normal na malamig, para itong hangin na nanggagaling sa loob ng isang lumang sementeryo. Walang marinig na tunog ng mga kuliglig, na lalong nagpadagdag sa nakakakilabot na atmosfera. Madalas daw, yung mga nagmomotor, tulad ng mga nakasakay sa mga itim na Honda Wave na pauwi mula sa night shift, dito mismo sa kurbadang ito nakakakita ng babaeng nakaputi na nag-aabang ng masasakyan, kwento ni Danish habang nakatutok ang kamera sa madilim na pasikot-sikot na daan. 9 minuto pasado 12 midnight pagdating sa lumang tulay. Pagkatapos ng halos 15 minutong paglalakad, naaninag na nila ang kalawangin at lumang istruktura ng tulay. Kahit sa dilim, makikita ang mga lumot na gumapang sa mga semento nito. Walang ilaw sa magkabilang dulo. Kung titingin ka sa ilalim, tanging ang tahimik ngunit malalim na itim na tubig ng ilog ang sasalubong sa iyo. Nag-set up agad ang tatlo. Pumwesto si Alicia sa gitna ng tulay hawak ang kanyang spirit box. Si Eric ay nasa unahan, kinukuhanan ng bawat anggulo, habang si Danish ay nasa kabilang dulo, nagmamatsyag. Kung sino man ang nandito, malakas na sabi ni Alicia sa gitna ng katahimikan. Hindi kami nandito para manggulo. Gusto lang namin malaman kung totoo ba ang mga kwento ng mga dumaraan dito. Magparamdam ka. Lahat sila ay tumahimik. Pilit na pinakikiramdaman ang paligid. Ilang sandali pa, nakapagtala ng bigla ang pagbaba ng temperatura ang mga kagamitan nila. Mula sa mainit na gabi, biglang lumamig na parang nasa loob sila ng isang freezer. 12:51 AM, ang unang pagpaparamdam. ZZZZZK. KRRRZ. Biglang umingay ang spirit box ni Alicia. Puro static ang naririnig, hanggang sa may isang malalim at paos na boses na lumabas mula rito. Tulong! Nagkatinginan sina Eric at Danish. Narinig niyo yun? Tanong ni Eric, agad na tinutok ang kanyang camera kay Alicia. Bago pa man makasagot si Alicia, nakarinig sila ng tunog mula sa unahan ng madilim na kalsada. Isang pamilyar na tunog. Tunog ng makina ng isang papalapit na motorsiklo. Kumunat ang noo ni Danish. May paparating ba? 12:30 na. At sobrang dilim, wala man lang ilaw yung motor.
Lahat sila ay tumutok sa unahan. Palakas ng palakas ang tunog ng makina. Vroom! Vroom! Ngunit kahit gaano kalakas ang tunog, wala silang makitang ilaw, headlight, na bumabagtas sa daan. Ang mas nakakapagtaka, nang maramdaman nilang dumaan mismo sa harap nila ang pinanggagalingan ng tunog, isang malamig na ihip ng hangin ang hamampas sa kanila, ngunit walang nakitang motorsiklo o tao. 1:27 AM, ang anino sa dulo ng tulay. Walang dumaan, pero narinig natin yun lahat, kinakabahang sabi ni Eric habang tinitingnan ang playback sa kanyang kamera. Wala rin itong nahagip na kahit ano kundi ang puro kadiliman. Biglang napasigaw si Danish mula sa dulo ng tulay. Mga pre, may nakatayo doon sa may puno. Dali-daling tumakbo sina Eric at Alicia papalapit kay Danish. Itinutok nila ang kanilang mga flashlight sa direksyong itinuro nito. Sa dulo ng tulay, kung saan nagtatapos ang semento at nagsisimula ang masukal na damuhan, may isang balto ng tao. Mataas ito, nakasuot ng tila gusot at punit-punit na damit, at nakayuko. Hindi maaninag ang mukha nito. Biglang nag-glitch ang screen ng camera ni Eric at namatay ang flashlight sa telepono ni Danish. Gumapang ang matinding takot sa kanilang tatlo nang biglang iangat ng anino ang ulo nito at dahan-daang humakbang papalapit sa tulay. Walang tunog ang bawat hakbang nito. Umatras na tayo. Umatras na tayo, utos ni Alicia, hawak ang kanyang spirit box na ngayon ay patuloy na naglalabas ng mga nakakatakot na boses na magkakasabay na nagsasalita. 2:45 AM, ang pagtakas at pagtatapos. Hindi na nagdalawang isip sina Eric, Danish, at Alicia. Tumalikod sila at naglakad ng mabilis pabalik sa madilim na kalsada papalayo sa tulay, panay ang lingon kung nakasunod ba ang itim na balto. Nang makalayo sila ng ilang daang metro, tsaka lang bumalik ang ilaw ng phone ni Danish at naging normal ang camera ni Eric. Hingal na hingal, humarap si Eric sa camera. Mga ka-paranormal, hindi na namin itinuloy. Iba ang enerhiya sa lumang tulay na yon. Para sa mga nagmomotor na dumadaan doon tuwing gabi, totoo ang mga kwento ninyo. May nag-aabang doon, at hindi namin alam kung ano ang pakay nito. Tinapat ni Danish ang balikat niya, habang si Alicia ay pinapatay ang kanyang equipment. Ito si Eric Ghost Hunter 25, kasama sina Danish Creepy Vlog at Alicia Ghost Adventure. Laging tatandaan, may mga bagay sa dilim na mas mabuting hindi na lang abalahin. Hanggang sa muli nating investigasyon. Peace out. Tuluyan na nilang nilisan ang madilim na kalsada, iiwan ang lumang tulay at ang misteryong nananatiling nag-aabang sa susunod na daraan sa kalagitnaan ng gabi.